Magandang araw po sa lahat ng SSS members at pensioners. Sa araw na ito, nais ko pong bigyang pansin at ipaliwanag ang isang katanungan na nagmula sa isa nating tagapanood. Ang kanyang naging pahayag ay ganito: Namatay po ang aking ama, subalit wala po akong natanggap na anumang benepisyo mula sa SSS. Bakit po kaya ganoon? Wala po bang karapatan ang anak na tumanggap ng death claim? Ang ganitong uri ng katanungan ay madalas nating natatanggap at marami po ang nakararanas ng kaparehong sitwasyon. Dahil dito, napakahalagang maipaliwanag natin ang patakaran ng Social Security System ng malinaw, wasto at naaayon sa batas upang maiwasan ang kalituhan at maling akala. Una sa lahat, nais kong idiin na hindi po totoo ang paniniwalang walang karapatan ang anak na tumanggap ng SSS death benefit. Ang karapatan po ng isang tao na mag-claim ng benepisyo ay hindi basta-basta ibinibigay, kundi ito ay nakabatay sa kalagayan ng namatay na SSS member at sa mga umiiral na tuntunin ng SSS. May sinusunod pong malinaw at mahigpit na pagkakasunod-sunod ng mga benepisyaryo na itinakda ng batas. Ang tinatawag pong Order of Beneficiaries ay ang legal na batayan ng SSS sa pagtukoy kung sino ang may pangunahing karapatan na tumanggap ng benepisyo sakaling pumanaw ang isang miyembro. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay hindi maaaring baguhin, ipagpalit o iayon lamang sa kagustuhan ng mga naiwang kamag-anak sapagkat ito ay malinaw na itinakda upang masiguro ang patas at tamang pamamahagi ng benepisyo. Ang unang kinikilala bilang benepisyaryo ay ang tinatawag na primary beneficiary. Kabilang sa primary beneficiaries ang legal na asawa ng namatay na miyembro at ang mga anak na wala pang 21 taong gulang. Kung ang isang SSS member ay pumanaw na may buhay pang legal na asawa at may anak na nasa ilalim pa ng itinakdang edad, sila po ang may pangunahing karapatan na mag-claim ng death benefit. Kung ang namatay na miyembro ay may naipon na hindi bababa sa 36 na buwang kontribusyon bago ang semestre ng kanyang pagpanaw, ang benepisyong matatanggap ng primary beneficiaries ay nasa anyo ng buwanang pensyon. Ang legal na asawa ay kikilalanin bilang survivor spouse pensioner, samantalang ang anak na wala pang 21 taong gulang ay tatanggap bilang dependent pensioner. Ang ganitong uri ng benepisyo ay tulong na patuloy na ibinibigay upang masuportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Subalit kung sakaling wala ng buhay na legal na asawa at ang anak ay lampas na sa 21 taong gulang, wala na pong maituturing na primary beneficiary. Sa ganitong pagkakataon, ang karapatang mag-claim ng death benefit ay hindi automatikong napupunta sa anak, kundi ito ay lilipat sa susunod na antas ng benepisyaryo. Ang susunod sa pagkakasunod-sunod ay ang secondary beneficiary. Ang mga secondary beneficiaries ay ang mga magulang ng namatay na SSS member. Kung sila ay buhay pa sa oras ng pagkamatay ng miyembro, sila po ang may karapatang tumanggap ng benepisyo. Gayunman, ang benepisyong matatanggap ng secondary beneficiaries ay hindi na buwanang pensyon, kundi isang beses na bayad o tinatawag na lump sum. Kung ang mga magulang ng miyembro ay pumanaw na rin, nangangahulugan po ito na wala ng secondary beneficiary. Sa ganitong sitwasyon lamang maaaring pumasok ang tinatawag na designated beneficiary. Ang designated beneficiary ay ang taong tahasang itinakda at nakasaad ang pangalan sa talaan o records ng SSS ng namatay na miyembro. Halimbawa, kung ang isang anak ay nakalista bilang benepisyaryo sa SSS records, maaari siyang tumanggap ng benepisyo kahit siya ay lampas na sa 21 taong gulang. Subalit muli kong binibigyang diin na ang benepisyong matatanggap sa ganitong pagkakataon ay lump sum lamang at hindi buwanang pensyon. Mahalagang tandaan na ang pagkakasunod-sunod ng mga benepisyaryo ay hindi maaaring baguhin. Ang primary at secondary beneficiaries ay itinakda na ng batas at ng patakaran ng SSS. Hindi maaaring palitan ang mga ito batay sa personal na kagustuhan o emosyonal na dahilan, gaano man ito kamakatwiran sa paningin ng ilan. Kung sakali namang walang nakatalang designated beneficiary sa SSS records ng namatay na miyembro, ang SSS ay magsasagawa ng masusing pagsusuri upang matukoy ang mga legal na tagapagmana. Sa prosesong ito, gagamitin ang family tree at iba pang legal na dokumento upang matiyak kung sino ang tunay na may karapatang tumanggap ng benepisyo.
Dahil sa lawak at lalim ng investigasyong ito, mas nagiging mahaba at masalimuot ang proseso ng pag-claim. Dahil dito, nais kong magbigay ng isang mahalagang paalala sa lahat ng SSS members at pensioners. Habang kayo po ay nabubuhay pa at may kakayahang ayusin ang inyong mga papeles, mainam na tiyaking maayos, tama, at updated ang inyong beneficiary record sa SSS. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang hirap at pasanin ng inyong mga mahal sa buhay sa oras na sila ay mag-claim ng benepisyo. Ang hindi pag-update ng records ay maaaring magdulot ng kalituhan, pagkaantala at pangangailangang magsumite ng maraming dokumento upang patunayan ang relasyon at karapatan sa benepisyo. Ito ay isang bagay na maaari nating maiwasan kung tayo ay magiging maagap at responsable. Naway nakatulong ang paliwanag na ito upang higit ninyong maunawaan ang pagkakasunod-sunod ng mga benepisyaryo sa SSS at ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong hindi agad nakakakuha ng benepisyo ang anak ng namatay na miyembro. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa muli,